20th year of the anniversary ng recognition. Hindi po lahat ng church organization ay recognized ng Vatican. So yun po, one of the few opportunities na ipagkaloob sa atin is kung nagkaroon ng synodal na family. So naging po tayo, participant. So hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. And merong nagsabi, no, itago na lang natin sa pangalan Cardinal Tagle. Sabi nila that Couples for Christ is the gift of the Philippines to the world. So sa CFC po, marami po tayong gustong gawin. Unang-una kumain. Obviously. Diba, Brad? Kumain. Ayun. Mahilig din po tayong kumanta. Yes. Siguro sumayaw. Kaya ako kahit bawal pang pumalakpak, hindi napigilan ng brothers and sisters sa likod. No? So, di ba yung po kasi yung sabi nga po ni Bro, it's an integrated step by step. Pero anyway, yung pong isang kanta na yun, tatlo dapat yun. Kaya lang po, dahil na we are still on the parang first few talks ng CLP, isa pa lang. And lastly, we love to pray. We love to pray. Pero kung nagbilang ng huling activity, ilang beses silang nagdadasal. Dito lang po itong gabi na to sila po ay 10 beses magdadasal. No? Kung malalaman niyo po, bakit 10 beses? Kasi nga po, everything na ginagawa ko namin is merong kasama tayo. So we love to eat, we love to sing, we love to pray. Pero yung service po namin, no, yung service namin ni Liza, siya nga po pala si Liza, ang aking isa lang naman po kasi. Ang service po namin is sa Angkok, Answering the Cry of the Poor. Couples for Christ din po siya. So meron pong isang program na nagbibigay ng bahay, nagbibigay ng livelihood. Pero dito po sa Metro Manila, wala tayong land na nagagamit. So wala po yung housing and livelihood. Another po is yung calamity and another disaster and calamity assistance. So nagbibigay po tayo nun. Pagka po yung pong mga nakaraang, alam niyo naman po, very sensitive tayo sa flood, no? Itong mga nakaraang taon, talagang grabe naman po ang pag-ulan. Meron pong grupo ang Couples for Christ. Of course, primarily dun po sa aming mga members, no, na kahit pa paano po, merong assistance. Very evident po yan during the Ondoy. Naalala ko ba niyo yung Ondoy? Noong naalala ko yung Ondoy, umakyat ako sa 3rd floor, kasi sabi ko, Panginoon, parang ang haba na po ng ulan na yan, sabi ko. Parang parang sobra na, pwede nang humito. Anyway, so yun po. So, during that time, nawala na ng kuryente, tapos mabuti yung networks, okay pa, meron pang cellphone. Pero ang mga brothers and sisters ko ay patuloy na nagme-message, no? Pag may kailangan po kayo, message lang kayo, ganyan. So, isa po yung sa ginagawa ng Angkok. Pero yun po yung pangatlo, yun pong ginagawa namin ni Liza, is all about education. So, it's Angkok Education. So, ang pangalan po niya, ESP, Educational Sponsorship Program. So, right now, meron po tayong 104 na scholars dun po sa area na nasasakupan ng sector. At lahat po ng mga taong nandiyan sa likod ay kasama po namin na nagtutulong-tulong para po maitaguyod yung 104 na scholars. So, palakpakan po natin yung ating sarili. Yan. So, malaking halaga po, pero pagka pinaghati-hati, parang kayang-kaya po. At kami po ay, sa Angkok, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng brothers and sisters na year in and year out, nagko-contribute. So yun po, ang apelido ko po ay Magana. Kami po ay 30 years ng mag-asawa. So this year, 31 po, October kami kinasal. 24 years na po kami sa community ng Couples for Christ. We graduated in 2001.
Tapos nagkaroon ako ng iba't ibang service. We started with the music ministry. Ang galing po ng music ministry ng chapter ninyo. No, buhay na buhay talaga. Kahit na lent tayo, buhay na buhay. Pero next week, bawal na bawal. Ayun po. And then, hindi po kami sector bro, cluster lang. Yan, naging cluster cohort po kami from our previous na service. So, yun po yung ginagawa natin dito sa Couples for Christ. Yan. We have the family ministries. Everybody went through, pinagdaanan po lahat yung CLP bago po naging member ng Couples for Christ. Wala po dyan na nag-skip, nag-CLP po lahat. So, ito po yung pinagdaan. May mga pagkakataon po sa CLP sa talk na parang alam niyo na din. Opo, totoo naman. No, baka yung nga po pag-uusapan natin ngayon, baka mas meron kayong deeper understanding of our Lord kesa po sa amin. Pero still, we have to go through. Kasi po dapat tayo ay in one page. Yung isa po yung pagkakaintindi natin. Wala naman pong pagkakaiba. No, Couples for Christ po basically is a Catholic community po. So baka po akala ninyo is hindi. Pero we are a Catholic community. We love Mama Mary, we love Santo Niño, we love the saints, and yun po yung mga. Okay? So last week po, nabanggit ni Brad Edwin, pinag-usapan po na mahal tayo ng Panginoon. God's love. No? Na nagsimula po siya, nag-create siya. Ngayon po nakakatuwa yung social media. Kasi pag nakita niyo, ang daming magagandang lugar pala sa Pilipinas. Na ngayon lang natin nalalaman, kasi ngayon lang napopost sa Facebook, no? sa Quezon, sa Laguna, mas maganda pa sa Boracay daw kasi hindi pa masyadong gamit ng tao, no? Parang virgin ba. So, yun po yung natin, yun po yung create ng ating Panginoon. Kami lang po pag nagpupunta kami ng Tanay, pero isang spot doon na, alam niyo naman po yung Sierra Madre, di ba? Ang dami naman talaga, kahit saan ka umikot doon, magaganda yun. Pero meron isang spot doon, na pag nakita mo gano'n, parang talagang, ang galing ni Lord. And then the Lord sent His Son, no? Kasi nga po, we're not perfect. Even though nag-confess tayo, nagkaroon na po kayo ng confession sa kanya-kanyang parokya. Sa amin po ay next Tuesday, no? Pero ganun pa din, next year, i-confess mo na naman yung kinonfess mo last year at ngayong taon na ito, paulit-ulit. Pero the Lord loves us, no? Next week, yun na po yung focus natin. Kaya po kung napansin nyo, sarado na yung, nakabalot na yung mga santo natin sa simbahan. Dahil po ang gusto nila, ang focus natin is the passion and death and the resurrection of our Lord. So yun po yung po. The Lord saves. And then the Lord sustains. No? On the latter part of the CLP, malalaman po ninyo yung talagang ibig sabihin ng the Lord sustains. So for tonight, ito po, who is Jesus Christ? No, pagka po tinanong tayo, madali pong sabihin na sino si Jesus Christ, ganun. Pero meron po mga kwento underneath, no, na baka sakali hindi pa natin alam. So meron po tayong game ba yan? Ay, hindi pa pala. So ito po yung ating anchor verse. Yan. Now Jesus and His disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, He asked His disciples, "Who do people say that I am?" Sino ako na sinasabi ng mga tao? And then they said in reply, John the Baptist, or others, Elijah. Still others are one of the prophets. And He asked them, sumagot si Peter. Sabi niya, "Who do you say that I am?" Sabi ni Peter, "You are the Messiah, the Son of the living God." And then sabi ni Jesus, "Huwag niyo naman ipagkakalat." Huwag niyo ipagkakalat. Ang hirap po kasi, ito po yung maganda, pagka nagpe-prepare ka po dun sa mga talks, kailangan kasi yung background po ng pinag-aaralan mo. And of course, kami ay 24 years na sa community, so dapat kahit pa paano, yung buong picture ba, medyo nakikita mo na talaga. No? Nag-search po ko sa ChatGPT, sabi ko, did Jesus Christ really exist? Yan, good question. Mama, baka lupat ha? Ayun. Sumagot po si ChatGPT. ChatGPT po ito, sabi niya yes. Sabi niya yes. Pero yun pong historical events na
na nagsasabi talaga kay Jesus Christ. Kasi pag hinanapan po natin ng record, no, record shows, si ano lang, hindi ko maalala, si Titus. And 2 lang po, 2 lang, no, 2. Yung son of the carpenter and crucified by Pontius Pilate. Wala na pong iba. Wala na po. Kasi yun lang yung naisulat niya. No, so si Pontius Pilate po ay totoo. No? Tapos yung pong crucifixion, nandun, di ba? Kaya nga may Santa Elena, di ba si pagka yung anong tawag dito, yung Santa Cruz, si Reyna Elena. Alam niyo po ba yung ginawa ni Reyna Elena? No? Siya po yung nanay ni sino po? Constantine. Yun, ni Constantine. So, sobrang lalim po ng kanyang pananampalataya. Nagkaroon siya ng crusade, hinahanap niya yung krus ni Jesus Christ. Kaya kung hawak ni Reyna Elena ay krus ni Jesus Christ. So ngayon po, ngayong gabi, ang tanong sa atin, no, we'll stop and then we contemplate. Pag tinanong tayo, who do you say that I am? No, off the bat, bigla ang sagot. Anong isasagot natin pag tinanong tayo ni Jesus Christ? Kung sino ako para sa'yo? So yun po yung big question tonight. Pero, daanan po natin kung ano yung meron po tayong, ito po pala yung family ko. Ayan po yung 3 anak kong babae. Yan. At saka po meron na akong anak na lalaki kasi yung panganay ay nag-asawa na. So, amen. Gwapo po, di ba? Next. So, meron po tayong activity. Sana po mag-participate yung ating mga participants yan. 2 truth, 2 totoo, at saka 1 kasinungalingan o hindi totoo. Okay? First question, saan sinilang si Jesus Christ? Yan. Naalala niyo po, tawag sa kanya Jesus of Nazareth, di ba? So, tama ba na he was born in Nazareth? And then also, was he born in a manger? No? And then lastly, is he a son of carpenter? So, alin po yung mali dito? Brother Paul, ikaw lang yung nabasa ko na balikan kasi kaysa sa akin. Alin sa tingin mo, Brad, yung hindi totoo dyan? Amen! Yan. So tama po yun, no? Huwag na natin patagalin. Tama po si Brother Paul na even though Jesus was called a Nazarene, siya po ay sinilang sa Bethlehem. No? Last Christmas po, parang inulit yun. Meron po ba kayong ganun dito? Sa simbahan ninyo, yung inuulit yung, yung kwento? Yung, anong tawag doon? Panunuluyan. Okay. Yun. So, yun po. So, nilipat na agad sa next question na. So, 2 truth and 1 lies. He forgave sins, he never gets angry, he performs miracles. So, katulad po nung ginawa ni Brother Paul, ang ganda po nung ginawa niya kasi, anong tawag doon? Bro, yung, ano po? Oo, ine-eliminate niya yung most probably na na tama at saka mali. So, he forgave sins. Amen po yan. kay Mary Magdalene. Tapos yung isang pinagaling niya na na bulag, And then he performed miracles. Amen. Yung gospel natin today, di ba? No, binuhay niya si Lazarus. So, ayun po, binuhay niya. Ang galing po, di ba? Kasi kailangan niyang gawin yun kasi meron siyang gustong patunayan. Diba? And then, yung kung di totoo dyan, is he never got angry. Kasi nga, nagalit na siya. He also wept. No, kanina po sa gospel, umiyak po siya. Dahil na close si Lazarus, si Mary, Martha, and Lazarus. Lazarus ay close sa kanya. Next po, another question. He died on the cross, alam po natin yan. He resurrected after 3 days, and he will never come again. Siyempre po, alam natin yan. Babalik po siya. No, alam niyo po, sa Israel,
it's a general knowledge na hindi po nila tinatanggap si Jesus Christ as the Messiah. Amen po ba? Yes. Alam po ba ninyo yun? Yes. Na sila yung, nandun sila, at ang si Jesus ay binigay para sa kanila, pero hindi nila ina-accept si Jesus Christ as the Messiah. Up to this day, nag-aantay pa po sila. No, kasi meron po meron mga prophecy na hindi pa naganap. Kasi katulad yun, ang sabi doon, i-gather niya lahat ng Hudyo. Yung pong Hudyo, pinuntahan na ni St. Paul. Di po ba? Kaya nga nasa Rome ang natin eh. So yun po yun. Tapos yung hindi pa niya na-build yung temple. Nung buhay po siya, buo pa yung temple. Kasi yung sinabi niyang gibain yung templo at bubuin ko lang in 3 days, ay yung sinasabi niya yung katawan niya. Pero who knows? No? Kaya po niyang gawin yun, yung gibain mo yung templo at bubuin niya kasi yung napatay na buhay niya. So yun. Okay, next question. Parang bumutok na yun. Jesus is the Son of God. Yan. Jesus is fully God and fully man. No, Jesus is half God and half man. Parang po yun, kalahating Ayoko mag-joke. Anyway, yan po, ang ating Panginoon po ay tunay na Diyos. No? John chapter 1 verse 1. Naalala niyo po ba yun? In the beginning. Hindi po, Genesis po yun. So yun po yun. He's fully God and fully man. Ito po yung hindi matanggap din ng ibang religion eh. Kasi namatay. Di po ba? Paano kung hindi namatay, di walang muling pagkabuhay? Di po ba? Sabi nga po doon sa ating Apostles' Creed, siya ay namatay, tapos bumaba sa mga namatay at muling nabuhay. Di po ba? So yun. So hindi po siya half God and half man. Anyway. And then last, ito na po yata yung last, Lord Jesus is our Savior. Jesus is risen. No? And then yung hindi po ito po is just an ordinary prophet. Hindi po siya prophet. Kasi po, lahat ng sinabi ng prophet, siya po yung fulfillment, kaganapan. Yan. So, our Lord Jesus Christ is the fulfillment of all the prophecies. Di po ba? We started with yun pong from BC and AD. Di po ba? BC and AD, nung sinilang siya, they started. That's why nung namatay nga po siya ng 33 years old. Pero walang balita sa kanya from 0 to 30, except for the presentation in the temple. And then meron din pong nangyari kasi na manggagaling siya sa Egypt, no? Very similar with yung kay Joseph and Moses na nanggaling sa Egypt tapos dinala sa Israel. So yun po. So siya po yung kaganapan ng prophecies. Meron pa pala isa. So he is a lunatic. Yeah. He raised people from the dead and he performs miracles. So very obvious naman po nung hindi siya lunatic kasi lahat po nung sinabi niya. Alam niyo po yung meron pong part ng gospel wherein binasa ni Jesus Christ an excerpt from the book of Isaiah. No, sinabi doon na siya yung fulfillment, no, yung kung makakakita ang bulag, makakalaya ang mga oppressed, and yung makakalakad yung lumpo. Tapos po after nun, sinabi niya, today, no, this prophecy is fulfilled. Sabi niya, doon sila nagalit sa kanya. Kasi nga po, para sa kanila, that is blasphemy. Along the way, marami pa po tayong sasabihin kung yung mga sinabi ni Jesus Christ. But anyway, sabi po dito, to get involved with someone in a personal way, we have to see and understand his background and take time to know where the person is coming from. Next. So, question is, who is Jesus Christ? No, sino po ang ating si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus? So, according to history and Christ of faith, He was born in Bethlehem. Born of a virgin. Yun pa yung isa pong hindi matanggap ng Hudyo na
siya ay isinilang ng walang ama. No, very ano po kasi yun, very unusual for them. No? So, yun po. And then, he grew up as a young carpenter. So siguro po, being a carpenter, kasi alam naman po natin, during the passion, yung the way of the cross, siguro po, kung ako lang hindi ko kaya yung nangyari na yun, di ba? So, mula gabi, hinuli siya, hanggang kinabukasan, walang tulog yun, tapos binubugbog siya, tapos inaalipusta siya. Tapos pagkatapos nun, scourging at the pillar, di ba? Yung binugbog siya, at nakita naman po natin, hopefully, hindi ganun detalyado. Kung napanood niyo po yung Passion of the Christ, di ba? Kung paano ginawa sa kanya. Baka ako, dun sa part lang na yun, wala na. Hindi ko nakakayanin. Pero, may kasunod pa po yun, di ba? Binuhat niya pa yung krus hanggang sa Calvary, pinako pa siya sa krus. Being a carpenter, being a person na nabuhay ng tama at malakas yung pangangatawan, he was able to endure, no, na-endure po niya yung pinagdaanan niya. Diba? And then, yung pong kanyang ministry, hindi siya lumayo ng more than 150 kilometers from his home. So, kaya nga po si St. Paul is the one in charge of the Gentiles. No, siya yung lumabas. Kasi, yung pong ministry ni Jesus Christ ay doon lang talaga sa loob ng Israel. Yan. Not more than 150 kilometers. Hindi rin po siya nagtayo ng sarili niyang school katulad ni Plato, ni Socrates, at ni Aristotle. Pero, marami po siyang tagasunod. And he is, yung pong ginamit na term doon is magnetic personality. Hindi ko lang po ma-imagine, if you remember, merong part ng gospel wherein Jesus fed 5,000 men, not counting the women and the children. Pero hindi ko maisip, pagka ba siya ay nag-preach, paano siya maririnig ng 5,000 men sa open air? Di po ba? Katulad po ako, ngayon tayo close. Naririnig ninyo po. Ilan po ba tayo dito? May 150 na ba tayo ba? Di po ba? Pero paano kung open air? Tapos 5,000, di po ba? And most probably, we could accept that as a miracle. Kasi kung ako yung nagsasalita dito, tapos tumiti mo doon sa pandinig ninyo at sa puso ninyo, then it's a big miracle. On the same pagkakataon na nag-multiply siya, it's a miracle. Di po ba? So yun po yun. Naisip ko lang naman. And then, he did not have an army. Ito po yung, pero po akong napanood, yun po yung hindi ko maalala kung anong version yun. Pero yun yung inaantay ng mga apostles. Lalo-lalo na si Judas. No, inaantay niya si Jesus Christ with an army na darating, i-overthrow nila yung Romans. Kasi po, during that time, under sila sa Rome. Diba? So yun. Pero hindi po kasi ganun. Hindi ganun yung, iba po yung pagkakakilala nila doon sa mission ng ating Panginoon. Yan. So ito po yung Christ of faith. No? Ito po yung, kanina po is the Christ of history. Ito naman po yung Christ of faith. Bakit po? We have to start with our faith. Yan. Meron nga pong sinabi sila na yung po parang stages of our relationship with our Lord is knowing God, and then pagkilala na ninyo, loving God, and then yung pong dulo na nun is serving God. So, I think yung pong mga service team na nasa likod, nalampasan na po nila because right now, nagsiserve na po sila sa ating Panginoon. And this is basically, Matthew 28. Kung mamaya po, maririnig natin. Pero sabi naman ng ating Panginoon is, go, sabi niya. No? Para po mag-preach, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag nabasa po ninyo, nakakatuwa yung dulo. Anyway, so yun. So, we start with the faith,
na ano na kahit po dalawa lang yung naisulat, no, about our Lord Jesus Christ sa history, we claim na nangyari po talaga yun at nandun talaga yun. Di po ba? Doon po sa Acts of the Apostles, the faith was so deep, no? Sobrang lalim po. At maalala natin na yung mga apostles themselves, I mean the disciples, ay binibenta nila yung lupain nila. Tapos dinidistribute po nila so that everyone will have, magkakaroon lahat. Ganun na po kalalim yung kanilang pananampalataya. Eh, ngayon po siguro hindi pa. Tayo. Nung hindi pa. Ang hirap po. Bro, 5 years kong binayaran yung kotse ko eh. Tapos gusto mo ibenta ko para gano'n. Pero little by little, in our own little way. Pero yung po pag pinagsama-sama, we have a big statement. Anyway, so, yun po yun. Yung faith natin sa ating Panginoon, doon po nagsisimula. When the Lord forgave, meron ba yan sa ilalim? Yan. No, ito po yung paralyzed person. No, sa Mark chapter 2, verses 5 to 7. Ang sabi niya, son, your sins are forgiven. Meron po akong kakilala. Hindi po kasi siya, Katoliko. Ano lang po siya, Christian, pero malapit po siya sa akin. Eh, dami niya ng sakit. May gout siya. Tapos yung kanyang puso ay, mataas yung pressure. Sabi ko sa kanya, mag-confess ka kaya. Sabi ko, no, mag-confess ka kaya. Kasi hindi lang po isang beses, hindi lang 2 beses, na pinakita ng ating Panginoon na maliban sa pagpapagaling, meron din pong pagpapatawad. Amen po ba? Amen. So, yun po yun. No? So mag-confess ka kaya. Sabi ko sa kanya, sakali, pagkatapos mo mag-confess, gagaling ka na. Diba? And then, in Matthew 28, ito po yung Christ of faith. No, sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. Alam niyo po, ito yung mga sinasabi po niya. Kung babalikan po natin yung nagpapatawad siya, nagagalit po sila. Kasi sabi ng Pharisees and scribes na Diyos lang ang nagpapatawad. Di po ba? Pero yung nagpatawad po siya, maliban po doon, kumakain sila during the Sabbath. Nagpagaling siya during the Sabbath, kaya gagaling sila sa kanila. Di ba? Eh ngayon po, ito sabi niya, all authority. Pero ito po, ay yung bago na siya bumalik sa langit. Di ba? No, nabuhay na po siya dyan. Yes. And then sabi ng Panginoon, Jesus claimed straightforwardly to be God. Meron pa po siyang sinabi maliban dyan. No? Sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. Ako, nagalit na naman sila sa kanya. No, gusto siyang batuhin. No, tapos sinabi ko niya, before Abraham was, I am. Eh, alam po ninyo, si Abraham was like 2,000 years bago dumating si Jesus Christ. 2,000 years. No, yun po yung time pa na naglalakad pa yung Diyos sa mundo. Di po ba? Kaya lang yung time na ni Moses, bawal na makita yung Panginoon. Kaya di po ba nung namatay si Jesus Christ, napunit? Haba ko kasi, dugtong no? Pero napunit, kasi nga po, bawal pumasok. Yung mga tao, doon lang sila sa labas. Kaya nga po anong pangalan ng tatay niya, John the Baptist? Si Zacarias ay napite. Kasi pumasok po siya, tapos hindi siya naniwala doon sa angel. Sa paglabas niya, hindi siya makapagsalita. Basically, ganun po yung Pero sabi nga ni Jesus Christ, before Abraham was, I am. Kasi nga po, through Him was the creation. Through Him was the creation sa pamamagitan niya. Next. So ngayon po, sa lahat ng sinabi niya, siya daw po ba ay sinungaling o nasisiraan ng bait? Pero next week po, as we contemplate during the Lent, ito po masasagot lahat ito. No, he's not a liar. He's not even a lunatic. Kasi nag-start na nga po sa gospel natin, today,
na yung patay ay muli niyang nabuhay. Diba? Another instance was yun pong Roman soldier. Yung Roman officer, doon ang galing yung hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa inyo. Dito ba yung sinasabi natin pagka lumuhod na tayo bago mag-communion. Di po ba? Kasi nga namatay na, pero hindi, nabuhay pa. Ay hindi pala, may sakit pala yun. Tapos gumaling. Isa pala binuhay niya yung batang babae. No? Amen po ba? So hindi po siya nagsisinungaling at hindi siya lunatic. Kasi lahat ng sinabi niya, nagawa po niya. Isa na lang po yung hindi pa niya nagawa, yung bumalik. Gusto niyo na po bang bumalik si Lord? No? Gusto niyo na po bang bumalik si God? Yes. Sino ba yung kausap ko? Ay, kahapon kagabi po, meron kaming kausap ni Liza, si tatay. 80 years old. 80 years old po. Bumibili ng cellphone. Hindi po yung asawa niya bumibili ng cellphone. Tapos nakausap namin. Aba, siya pala ang binibili ko ng asawa niya ay Samsung. Siya ay iPhone user. Ako meron akong iPhone. Tsaka meron akong iPad. Sabi niya. Kasi yung iPad, ang sira na, dumidilim. Sabi niya. Tapos tinitingnan ko po. Sabi ko, ilang taon na po kayo? Ay, sila isa pa nagtayo. Ilang taon na po kayo? 80. Pero po ba 80 na dito? Wala pa, di po ba? Mukhang mga 50s pa lang po kayo. Ako po yung kaka-35 ko lang ng isang taon. Hindi po, mag-53 na po ako. Grabe no, 30 years na tayo mag-asawa ba? Tapos 35 years old. Hindi po, pero yun po yung nasa na ba ako naman? Hindi po siya nagsisinungaling. Yun po yung pagbalik ng ating Panginoon. Diba? Sabi ko sa kanya, tatay, sabi ko, kung sakali, kasi po yung nanay daw niya, yung pala yung mama, ilan taon yung nanay niya namatay? 102. Wow. Tapos may isa pa, 95. Sabi niya, ayaw ko na nga umabot ng gano'n. Kasi parang, lahat naman po tayo, di ba? Gusto niyo po ba yung, ang ayaw po niya, yung bedridden, yung gano'n, ayaw niya na. So, wala naman po yan sa kamay natin, di ba? Pero yun nga po yung, sabi ko sa kanya, kung sakali po ba na, tawagin na kayo ni Lord. Ready na po ba kayo? Tapos sumagot po siya, ay kasi yung iPad, iniba na yung usapan. Pero yun nga po, pero if we will be asked, kung tayo po'y tatanungin, no? In case pa, mamaya-maya, paglabas natin dyan, nakasalubong natin, ready na po ba tayo? Ako, Lord, hindi pa, magko-confess pa ako sa Tuesday. Ayun po. So, hindi po siya liar, hindi siya lunatic. Isa na lang po yung hindi niya pa nagagawa, yung bumalik. Sana nga po bumalik na siya. I cannot imagine. Hindi ko pa alam kung na susubaybayan yung nangyayari sa Middle East. No? Israel, ginera tsaka Amerika, ginera si Iran. Si Iran, ginera na ng kapitbahay niya. Hindi naman kasali. Hindi ko alam kung anong logic nun. Pero yung pong epekto sa atin, ramdam natin kaagad. Hindi po ba? And, kaya po ng prayer siya. Kaya ng prayer siya. So, si Jesus din po is the Christ, you are the Christ, the Son of God. Ito ba yung sinabi ni Peter, Matthew 16? Pero nung bininyagan si Jesus Christ, pag-ahon niya ganyan, nagbuka yung langit, tapos nagsalita yung ating Panginoon. No? And then another instance, merong nagsalita na naman po sa ulap. Alam niyo po ba kung kailan ulit nagsalita yung Panginoon? Sa ulap, sabi niya, He is my son, who I am well pleased. Sabi niya, listen to Him. Kailan po sinabi yun ng ating Panginoon? Transfiguration at Ano Mount po? Tabor. Transfiguration of Jesus. Transfiguration, amen. Yun. Sabi ni Peter, sobrang overwhelmed siya. Lord, dito na lang tayo, magtatayo ko ng kubod. So yun po yun. And that is, yun po yung katotohanan na siya ay anak ng Diyos. Di po ba? Na siya ay anak ng Diyos. So yun po. So ngayon po, kung alam na natin siya, we are all invited to become Christians. Parang Noranians, Bilmanians, Saronians. No, we are all invited to become Christian. Yan. So,
Yung pong buhay ng ating Panginoon, nung nagsimula siya, hanggang siya yung kinamatay, it's all about salvation. Di po ba? And through the cross, He revealed His identity. No? Through the cross. Brothers and sisters, I cannot tell you more about our Lord Jesus. Parang ganito po yan. Nung time ni BBM at saka ni Lenny Robredo, sabi ko dun sa isang kausap ko, pagka ba sinabi ko sa iyo, mas maganda si Lenny. Mababago ko ba yung isip mo? Di po ba? Otherwise, kung di ko mababago yung isip mo, huwag na tayong magtalo. No? Magkwentuhan na lang tayo. I cannot tell you more about our Lord Jesus Christ. I cannot. Hanggang dun lang po. What is written in the Bible, hanggang dun lang po. Di ba? Most probably the apostles can. Ano yung gusto niya? Siya ba'y kaliwete o kanan? O siya ba'y kumakain nakataas yung paa? O ano? Di ba? Pero hinahamon po kayo na by yourself, no, we deepen our faith. Everything starts with faith. Everything starts with faith. Kung wala pong pananampalataya, ngayon po ay Sunday ng gabi. Ang sarap manood sa Netflix. Amen po ba? Ano po bang bagong palabas ngayon? Hindi po ba? Pero hindi po, nandito tayo, nandiyan yung service team. No, para po sa gawain na ito at kayo po ay hinihikaya. Dahil po it's all about faith. And we will know Jesus through the cross. We start with the faith, and then because of our faith, sabi ko nga po, walang nasusulat na maliban sa Bible, walang history about our Lord Jesus Christ, di ba? It's all about faith, brothers and sisters. Bakit po? Kasi kung talagang nag-manifest ang Panginoon, no? Kasi palaging si Mama Mary lang yung nakikita. Pero kung nag-manifest ang Panginoon, sa tingin po ba ninyo, magkakasya tayo dito ngayong gabi? Baka po hindi. Di ba? Baka ang gusto na lang natin gawin, magsimba ng magsimba. Kasi nag-manifest na yung Panginoon. No? Di po ba? So, hamon po by next week that we will, learn more, deepen our faith, and then magkakaroon na tayo ng pag-asa sa Panginoon. The cross is the means by which we can truly know Jesus. When we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, when we develop a personal relationship with Him, then we become truly Christians. Ano po ba yung pagiging Kristiyano? It's not, ang pagiging Kristiyano po hindi yung pagsisimba, yung pagdarasal lang, no? Hindi lang pagsisimba, hindi lang pagdarasal. It's not on the devotions only. It's not on the, yung ginagawa natin pagka, lagi po akong nakakalimot ng words eh. No, yung novena na ginagawa, not only that, no? Being a Christian is a way of life. How we think, how we speak, how we act. Yun po. Kaya nga po siguro kami po ni Liza, we thank the Lord for bringing us to Couples for Christ. Kasi prior to being a Couples for Christ, and probably even 1 year, 2 years na po kaming couples, we are different. Ako po, personally, is a different person. Pero dahil nga po, nandyan na si Lord, naririnig po palagi, at ngayon nga po, I am privileged to share, hindi po ako nag-i-interpret, no? I'm privileged to share my journey with our Lord. Ay nagbabago po yung pagkatao. I'm still a work in progress. Yan. Sabi po ni, ano ba yung kay John Paul? Pope John Paul. Sabi niya, it is Jesus that you seek when you dream of happiness. It is our Lord Jesus that you seek when you dream of happiness. He is waiting for you when nothing else you find satisfies you. Diba? Last week, sabi sa atin, natay tayo ng Panginoon. He is the beauty to which you are so attracted. It is He who provoked you with the thirst of fullness that will not let you settle for compromise. No, wala pong compromise. It is He who urges you to shed the mask of a false life. No? Huwag pong false life. Walang double Tama ba yun?
Anyway, it is He who reads in your heart your most genuine choices, the choices that others try to steal. So sabi po ito ni St. John Paul II. So yan daw po yung pagkakakilala sa ating ng ating Panginoon. So ngayon po, gusto kong, tama ba? Gusto kong tawagin sila isa. Maganda nga po sana habang nagsasalita ako, nakaharap siya sa inyo para nakikita niyo yung expression ng mukha niya. Baka sabihin si Brother Rick, niloloko lang tayo dito. Pero gusto ko po siyang tawagin as my share for yung journey naman niya with our Lord. Good evening po. Yeah. Ang dami pong sinabi ni Dek. Pasensya na po kayo kasi talaga pong madaldal siya pag nag-tatalk. Pero this will be just a short sharing for everyone as we share our journey with Jesus Christ. So before po kami naging members ng Couples for Christ, well, during my younger years, I was brought up as malapit sa Panginoon. Ang aking pong magulang ay nagsisimba araw-araw, ay hindi naman pala araw, every Sunday. So yun po yung pinalaki kami, nagro-rosary sila, tapos nagsisimba linggo-linggo. At sa buong younger years ko, yun po yung kinalakan namin. So kami po ay nagsisimba sabay-sabay ng buong pamilya. Hindi po pwedeng hindi ka sasama sa kanila kasi mapapagalitan ka. So kami po, since dahil yun po yung kinalakihan ko, every Sunday talaga nagsisimba ako. Kasama ko po yung aking mga kapatid. Then, nag-aral po ako sa Catholic school when I was in high school. And during my student life, na-persuade din po akong sumama sa ibang relihiyon. Sa Baptist, sa mga Protestante, yung mga born-again Christian. So yan, marami po yan pagka ng college life ko. Marami po sila sa mga campuses na nag-spread ng good news. So, during that time, medyo hindi mo alam kung ano pa talaga yung gusto kong mangyari sa buhay. Kasi hindi ko, ang alam ko lang ay nandyan si Lord, nandyan si Jesus, nandyan lang. Yun yung kasi sinasabi sa akin, ng mga nakakausap ko. And then, pero hindi naman po ako nagpalit ng relihiyon. I was with Catholic ever since. So, when we got married early. Nag-asawa po kami ni Dek when I was 22 years old. And nagkaanak po kami kaagad. And our marriage was ups and downs. So, hindi po siya all bed of roses. So, nung una, medyo okay pa. Siyempre, bagong kasal, honeymoon stage, ganyan. And then, later on, parang may anak na po kami, dalawa na yung anak namin, parang dumarating na yung mga pagsubok. Nandiyan na yung hindi na kami nagkakasundo. Kasi po, medyo, kung siya po strong personality, ako din. Hindi ako magpapatalo. Parang gano'n. So, kung ano yung sinasabi niya, kailangan may sagot ako. Parang gano'n. So, bago po kami nag-join ng CFP, akala ko okay lang. Yung mga pagtatalo na yan, hindi naman po masyadong yung nagbabasagan ng plato, hindi naman po kami umabot sa gano'n. Pero, nandun yung mga pagtatalo. Parang sabi naman sa akin ng mga kaibigan ko na normal lang yan. Kasi parang ano na yan, spice of life. Pag hindi na kayo nagtatalo, hindi na yan normal. Parang gano'n. So, akala ko okay lang yung mga ganong mga instances. And then we joined Couples for Christ through the CLP, katulad po ninyo. Kaya po kami napunta sa nag-join ng CLP because of my parents. Dahil po na-invite ang magulang ko na mag-join, ako lang po kasi ang babae. So sinama ako ng nanay ko at dahil Couples for Christ, sinama ko po si Dek. So 4 po kami nag-join sa bayan ng CLP. So nung naging member na po kami ng CFC, that started our transformation. So hindi po siya bigla na pagka-graduate mo ng CLP, na bago ka na, hindi po ganon. Actually, mas lalo pong dumami yung challenges.
Pagsabi nga po nila, pag lumalapit ka sa Panginoon, lalo kang hinahatak ng demonyo. Lalo kang nagkakaroon ng maraming pagsubok sa buhay. Kasi alam niya, ayaw niya na mas mapalapit tayo sa Panginoon. Pero, dahil po sa mga teachings ng Couples for Christ, hindi po kami nawalan ng kasama. Every time na may challenges kami, every time na may pagsubok kami, nandyan po yung community na tumutulong sa amin. At sila po yung nagbibigay ng advice, ano yung gagawin namin, yung aming po mga household leader, ang aming po mga elders. So, ginabayan po nila kami. And through the CM Couples for Christ, doon ko rin po natutunan kung paano ko makilala si Jesus Christ. Hindi po pala sapat na nagsisimba lang ako linggo-linggo. Kailangan magkaroon ka talaga ng personal relationship with God. And I realized that nung pong time na kami po ay nagkaroon ng matinding pag-aaway ni Dek, hindi ko po alam kung paano ko hinarap yung pagsubok na yon. Pero dahil po sabi ko nga po, pinalaki po ako ng aking magulang na nagsisimba, nagdadasal. So, I was aware and I studied in a Catholic school. So, alam ko na may Panginoon. At alam ko na pagka nagdasal ka, pakikinggan ka ng Panginoon. So, that is the start of my journey and my personal relationship with God. Lumapit po ako kay Jesus, sabi ko gano'n sa Kanya, na, Lord, hindi ko kaya itong problemang ito, hindi ko kaya itong pagsubok na to, pero alam ko na nandyan ka at tutulungan mo ko. And then, that transformed into a better, yung pong aming pagsasama ni Dek, hindi po siya, kung wala po siguro kami sa Couples for Christ, baka po kami magkahiwalay na. Hindi na po kami magkasama ngayon. Sa dami po talaga ng pagsubok na nangyari sa amin. At dahil po doon, lalong lumalim yung pananampalataya ko kay Lord. Every time na kakausapin ko siya, every time na may pagsubok na mabigat, alam ko na hindi niya ako pababayaan. Alam ko na hindi po niya ako, hindi man niya sasagutin directly yung prayer ko, pero alam ko dadating yung prayer, yung answer to my prayer. Sometimes the answer might not be the one that I wanted. Minsan kasi tatlo daw po yan sagot ni Lord. It's either yes, no, or wait lang. Hindi pa ngayon, hindi pa panahon. But alam ko na sasagutin niya. Every time po na merong pagsubok sa buhay, alam ko na malalagpasan po namin yon dahil si Lord ay nandyan sa amin. At katulad po ng pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang, ganun din po yung pagpapalaki ko sa mga anak namin. Now, we invited them to join the community at lahat po sila ay naging member ng Kids for Christ, Youth for Christ, at ngayon po ay Singles for Christ. Yung isa po, naawitan pa namin na maging Couples for Christ din. So my personal relationship with Jesus deepened my faith. And I started trusting the Lord. Kahit po may sakit ang aming mga anak noon, kailangan po namin umattend ng teaching or kailangan po namin mag-join ng sessions para po sa CFC. We leave them behind. Not because we don't love them or not because bahala kayo, andyan naman yung yaya ninyo. But because we trust the Lord na kahit kami ay aalis ng bahay dahil gagawin namin yung mission na binibigay niya sa amin, alam namin na siyang mag-aalaga at magpapagaling sa aming anak. So that was the trust that I had with the Lord. So I gained deeper faith and now more hope. Na lahat po ng kailangan kong gawin, lahat ng plano niya ay mangyayari. At hindi po ako nagtatrust kung ano lang yung kaya ko. Dahil alam ko kung ano man ang plano ni Lord para sa akin at para sa aking pamilya, ayun ang best para sa amin. So we're not perfect. Hindi po ako perfecto at hindi ko rin po masasabi na yung buong kaganapan kung ano man po ang mission ng Panginoon sa atin. But we are a work in progress. So ako po, I still
read the Bible and know the Lord, pinag-aaralan ko pa rin po kung ano ba kung sino ba siya. Kasi sa pamamagitan po ng Biblia, mas lalo natin natututunan kung ano ba sino ba si Jesus Christ sa buhay natin. Pero ngayon, I am more bolder in declaring God's love to everyone. That's why we joined Angkop, kasi po yun po yung kaganapan talaga ng pagiging Kristiyano sa pagtulong sa mahihirap. At mas malakas na rin po ang loob ko na mag-preach at magsalita sa harapan ng mga tao kung paano ba yung faith na meron ako. And I am now looking forward to a deeper and bigger and wider relationship and love for Jesus Christ. So maraming salamat po. Kinabahan ako dun, parang akala ko may revelation. So yun po, brothers and sisters. Sige mama, pakipindot mo. Overtime niya yata tayo. Kaya mo. Anyway, mamaya po meron akong ikikwento sa inyo, may iksing kwento. But anyway, yun nga po, ang sinasabi po sa mga susunod na is, yeah, we have a personal relationship with our Lord. And the Christian is a person of faith, hope, and love. Parang yung pong faith, talagang itong mga panahon ngayon, 103 pesos na po ang diesel. Di ba? Parang kailangan natin talagang malalim na pananampalataya. At kailangan natin ng pag-asa. And brothers and sisters, titingin po kayo sa kaliwa at sa kanan, marami pong mga kapatid na nangangailangan ng pagmamahal. So, going back, sabi ko dito, the Lord knows those who are His. He's waiting for you to embrace Him with all your heart and for you to be called His an authentic Christian. Going back to our question, ito po yung tanong natin kanina. Tinatanong po tayo ng Panginoon, who do you say that I am? Sabi ko po kanina, it's still a work in progress. Ako po, work in progress. Katulad din po ng sinabi ni Liza. Now, we cannot fully understand. Kasi nga po, ang daming kalaban ng Panginoon eh. Lalapit tayo sa Kanya, hihilain tayo, magkakasakit tayo. Lalapit tayo sa Kanya, sisingilin ka ng credit card. Lalapit tayo sa Kanya, kung ano po yung mga lumalabas na dinidistract tayo. Diba? Pero patuloy po na nag-aantay, patuloy na nagmamahal, at patuloy na nagtatanong ang ating Panginoon, who do you say that I am? Yung pong kwentong sinasabi ko, about 2 years ago, na-invite po akong mag-talk ng number 2. Tapos nagpe-prepare po ako kasi sabi ko dun sa kausap ko, sabi ko, bro, yung talk na yan, ayoko ibigay yan. Kasi hindi pa ako handa, sabi ko. Maaring nagsaserve na ako sa community, maaring matagal na ako sa community. Pero, para ipakilala ang ating Panginoon is not an easy task. Pangpari lang po yan. Alam po ninyo, ang Christology ay isang taon pong pinag-aaralan ng ating kaparian. Ngayon po, present natin in 45 minutes. No? So, hindi po ganun kadali. So, tinatanggihan ko po itong talk na to. No, sabi ko, ano lang ako, pang Christian family lang ako. So anyway, ako po ay nagpe-prepare, ako po ay nagdadasal. Sabi ko, Panginoon, ano po ang gusto mong sabihin? No, sabihin ko sa kanila. Kasi nga po, sabi ko, I'm not 100% na confident dito sa talk na to. Pero dahil po, ang Couples for Christ ay masunurin, tinanggap ko po yung talk 2 years ago, last year. Nakakailang invitasyon na rin po ako. Pero the one thing na nagbigay po ng lakas ng loob sa akin, at ito pa yung kinikwento ko, hindi ko po alam, sumagot ang Panginoon. No, pagka naaalala ko po yun, kasi po ako lang yung mag-isa sa kwarto. Tapos patay yung ilaw kasi matipid ako eh. Nakabukas lang yung kortina ganyan. And then nasa harap ako ng laptop. And then I'm preparing. Ang sabi po ni Lord, ang bilis lang po eh. Sabi niya, sabihin mo sa kanila, nandito ako. And then yun lang po. Sabi ko, alam niyo ba yung pinanggalingan, Lord? Anong sasabihin ko sa kanila? Lord, paano kita ipapaliwanag sa kanila? Yun lang po yung sinabi niya. Sa dami po na sinabi ko, yun lang yung sinabi ng Panginoon. Sabihin mo sa kanila, nandito ako.
Pag tinuloy po natin yung Matthew 28, no? Yung po the Great Commission, yun din po yung sinabi ng Panginoon, I will be with you always. Hindi po nagbabago yung Panginoon, brothers and sisters, noon, ngayon, at kailanman. The message then is still the message now, and will still be the message tomorrow and in the future. So I would like to join you with a short prayer. Nakaupo na lang po tayo. We will just relax ourselves, bow our heads. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and we thank you, Lord God, for this wonderful evening, Panginoon. We praise and we thank you for the opportunity to share kung ano po yung relationship po sa inyo, Panginoon. We praise and we thank you for the brothers and sisters na tumugon po sa inyong panawagan, Panginoon. We praise and we thank you for the good weather, the great venue, the presence of everyone, Lord God, but most especially, Lord God, your Holy Spirit who is upon us, Lord God. You know that two or more gathered in your name, you are in the midst of them, Panginoon. We praise and we thank you for all the blessings, Lord God, sa buong buhay po namin, Panginoon, sa answered prayers, at sa paggabay po ninyo sa amin, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Heavenly Father, as we end this talk, Lord God, we continue to cherish your presence, we continue to look for you, Panginoon. Patuloy po kami humihingi ng guidance sa inyo so that we'll be able to know you deeper. We will have a deeper faith, we'll have a bigger hope, and we'll be able to share more love sa aming mga nakakasalamuha, Panginoon. Heavenly Father, sa journey po, most especially ng aming mga participants, patuloy po ninyo, Lord God, na ipakilala ang inyong sarili, Panginoon, sa iba't ibang pagkakataon, Lord God, and know that you are always with them, Panginoon. Maraming salamat po again for this opportunity, Lord God. At nawa po patuloy niyo po kaming gabayan at basbasan, lalo-lalo po sa sitwasyon namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. As we enjoy with our prayer, our Holy Mother, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po.